Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila nagpapakulo sa alikabok at aspalto ng EDSA. Ginagawa itong kumikinang na parang lusaw na salamin. Ang mga busina ng truck, jeep at motorsiklo ay nag-uunahan sa paglikha ng isang nakabibinging ingay. Isang malinaw na palatandaan na ang trapiko ay muling gumagapang na parang isang higanting ahas na bakal. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang dalaga na nagngangalang Lia Serrano, 24 na taong gulang, ang mahinahong nagmamaneho ng kanyang puting scooter. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na helmet, isang kupas na denim jacket, at may bitbit na isang ordinaryong brown na backpack. Ang kanyang hitsura ay sadyang pangkaraniwan, binalak na maging ganoon. Walang sinuman ang makakaalam na sa likod ng simpleng anyo na iyon, si Elia ay isang undercover intelligence agent na nagsasagawa ng isang misyon. Ang pagsubaybay sa isang malaking sindikato ng iligal na data brokerage na pinaghihinalaang may koneksyon sa ilang tiwaling opisyal. Ang araw na iyon ay dapat sana'y magiging tahimik. Ang tanging atas sa kanya ay bantayan ang isang tagpuan sa isang talipapa malapit sa Cubao. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa isang interseksyon, isang malaking pulis trapiko ang nakatayo, iwinawasiwas ang kanyang mga kamay at pinahihinto ang ilang mga motorsiklo. Ang kanyang uniforme ay gusot at ang kanyang mukha ay halatang iritado. Marahil dahil sa init o marahil dahil matumal ang tikita. Ang pangalan niya ay Caborico Santos at kilala siya ng mga lokal na motorista bilang isang pulis na mahilig manigaw at madalas mangikil ng tongpi o lagay. Maraming mga trooper ng tricycle at delivery rider ang nagreklamo na noon, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na lumaban. Nang makita niya si Elia na dumaan, agad na naningkit ang kanyang mga mata. Puting scooter, babaeng mag-isa, mukhang madaling takutin, mabilis na naisip niya. Ang kanyang malaking kamay ay kumaway ng buong lakas. Hoy, huminto ka. Nagulat si Elia, ngunit kalmado siyang tumabi. Alam niyang wala siyang nilabag na anumang batas trapiko. Kumpleto ang kanyang mga papeles. Standard ang kanyang helmet. Kahit ang signal light niya ay gumagana. Bumaba siya mula sa kanyang motor. Magandang tanghali po, sir, magalang na bati ni Elia. Hindi sumagot si Santos. Sa halip, nilibot niya ng tingin ang motor ni Elia na parang sinusuri ang isang nakaw na bagay. Yang helmet mo, hindi standard. Pwedeng itiket yan. Napabuntong hininga si Elia. Inaasahan na niya ito. Sir, standard po itong helmet ko. May sticker pa po rito. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, sumigaw si Santos, "Huwag mo akong turuan. Mas alam ko ang patakaran. Lumabag ka." At iyon na iyon. Ilang mga motorista ang napalingon. Mayroong naaawa, mayroong natatakot, at mayroon ding nagpipigil ng isang mapanuyang tawa. Hindi na bago ang mga aroganteng pulis, ngunit sa tuwing may nasasaksihang ganitong eksena, palaging may kumikirot sa dibdib ng mga ordinaryong mamamayan. Si Elia ay nanatiling mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang tumalas. Sige po, sir. Kung nagkamali po ako, handa po akong tumanggap ng tiket. Pakisulat na lang po ang violation ko. Natigilan sandali si Santos. Hindi siya makapaniwala na hindi natataranta ang dalagang ito. Karaniwan, ang mga motorista ay agad na nagmamakaawa at nag-aalok ng pera. Lumapit siya, tinitigan si Elia mula ulo hanggang paa. Huwag kang magmarunong. Akala mo hindi ko alam na gusto mo lang umiwas. Kaninong pangalan nakarehistro ang motor na to? Sigaw niya. Sa pangalan ko po mismo, sir. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Santos. Isang mayabang na ngiti na nagpatindi sa pagpipigil ni Elia sa kanyang emosyon. Ganito na lang. Kaysa maging komplikado pa at dalhin kita sa presinto, magbayad ka na lang ng areglo. Bilis. 2,000. Tapos ang usapan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang ilang mga tindero sa gilid ng kalsada ay sumulyap. May isang bumulong. Kawawa naman yung bata. Ganyan talaga yung pulis na iyan. Araw-araw. Lalo na pag magandang babae, mas lalong ginigipit. Ipinikit ni Elia ang kanyang mga mata sandali. Huminga siya ng malalim. Hindi siya ang tipo ng tao na madaling magpadala sa galit,
Ngunit hindi rin siya ang tipo na mananahimik na lang kapag hinihiya. Paumanhin po, sir. Ayokong magbayad ng areglo. Kung mali po ako, pakitiketan niyo ako ayon sa tamang proseso. Ang mga salitang iyon ay tila isang direktang insulto kay Santos. Aba, matigas ka talaga, ano, sigaw ni Santos, na ikinagulat ng ilang mga tao sa paligid. Pagkatapos ay marahas niyang hinawakan ang braso ni Elia, itinulak ito ng bahagya sa gilid. Sabi ko magbayad ka. Akala mo hindi kita kayang pahirapan? Sino ka ba? Ano ng trabaho mo? Ang kanyang tingin ay puno ng hinala at kayabangan. Sanay siyang napapasunod ang mga tao. Ngunit iba ang dalagang ito. Ordinaryong mamamayan lang po, sir, mahinahong sagot ni Elia. At may karapatan po akong tratuhin ng maayos. Tumawa ng mapang-asar si Santos. Maayos? Dami mong arte. Ganito na lang, dadalhin na lang kita sa presinto para malaman natin kung sino ka talaga. Nanatiling tahimik si Elia. Sa isip niya, alam niyang kapag sumama siya sa pulis na ito sa presinto, maaaring gawan siya ng kasalanang hindi niya ginawa. At ang mas delikado pa, maaaring mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang ahente. Hindi iyon isang pagpipilian. Ngunit ayaw pa niyang ilabas ang kanyang pagkatao ngayon. Ang misyon niya para sa araw na iyon ay isinasagawa pa. Sinubukan ni Santos na hilahin ang motor ni Elia. E-impound ko ang motor mo. Pinigilan ni Elia ang manibela. Sir, pakisuyo, wag niyong basta-bastang hawakan ang motor ko. Lalong nagalit si Santos. Itinaas niya ang kanyang boses. Lumalaban ka sa otoridad? Mayabang ka, ah. Lumalaban ka sa akin. Ang sigaw na iyon ay nakakuha ng pansin ng isang nagtitinda ng kape na kanina pa nanonood. Sir, dahan-dahan lang po. Wala namang ginagawang masama yung ale, marahang sabi ng tindero. Agad na sinigawan siya ni Santos. Huwag kang makialam dito. Gusto mo ikaw din tiketan ko? Umatras ang tindero na may halong inis sa mukha. Naramdaman ni Elia na umiinit na ang sitwasyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono, pinindot ang record button para sa audio. Hindi para i-viral, kundi para maging ebidensya sa isang ulat kung kinakailangan. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang tono bilang isang ordinaryong mamamayan. Sir, kung pipilitin niyo po ako, mapipilitan po akong i-record ang usapang ito para sa aking kaligtasan. Natigilan si Santos. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tinatangka mo akong takutin? Lumapit siya at marahas na iwinaksi ang kamay ni Elia, na muntik nang ikahulog ng telepono nito. Ang lakas ng loob mo. Arestuhin na kita ngayon din. Kinuha niya ang posas mula sa kanyang baywang. Sa sandaling iyon, alam ni Elia na ubos na ang kanyang pasensya. Itinaas niya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na parang sa isang ordinaryong mamamayan. Ang kanyang tingin ay naging matalas, malamig at sanay sa panganib. Biglang kinabahan si Santos. Mayroong isang bagay sa tingin na iyon na nagpanginig sa kanyang mga tuhod. Hindi ito ang tingin ng isang taong takot, kundi ang tingin ng isang taong bihasa sa pagharap sa panganib. Sir, sabi ni Elia sa isang mahinang ngunit matatag na boses, bago po kayo gumawa ng anumang hakbang, iminumungkahi kong mag-isip kayo muli. Wala akong pakialam. Aarestuhin pa rin kita. CJ. Napabuntong hininga si Elia. Huwag niyo akong sisisihin kung ilalabas ko ang aking pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang lahat. Ang hangin ay parang tumigil sa pag-ihip. Ang ilang mga usyosong nanonood pa rin ay napigil ang kanilang hininga. Ninisyan siya ni Santos. Ha? Pagkakakilanlan? Sino ka ba sa akala mo? Anak ng politiko. Ha ha ha. Tinitigan siya ni Elia ng diretso sa mga mata. Ang pangalan ko ay Lia Serrano. Undercover agent mula sa Internal Investigation Unit. Natigilan si Santos. Natigilan ang mga tao. Maging ang ingay ng mga busina sa malayo ay tila nawala. Inilabas ni Lia ang isang opisyal na ID card, hindi ang uri na para sa publiko.
Isang espesyal na ZI para sa mga ahente na maaari lamang ma-verify ng internal system. Ipinakita niya ito ng isang saglit lamang. Sapat na para mamutla ang mukha ni Santos. Nanginginig ang kanyang mga labi. Bakit? Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Hindi sumagot si Leah. Tinitigan lamang niya ang pulis ng may pagkadismaya. Dahil gusto kong malaman kung paano niyo tratuhin ang mga ordinaryong mamamayan. Biglang napaupo si Santos sa kalsada. Ang posa sa kanyang kamay ay nahulog sa aspalto. Malamig na pawis ang dumaloy mula sa kanyang sentido. Ako ay nangikil, nanakot at sinubukang manindak ng isang sibilyan, matigas na putol ni Leah. At lahat ng iyon ay nakarecord. Tinabonan ni Santos ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Alam niyang maaaring masira ang kanyang buhay sa araw na iyon. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Sa dulo ng kalsada, ang tunog ng sirena mula sa isang itim na sasakyan na walang anumang marka ay biglang narinig na papalapit. Napalingon si Leah, naningkit ang kanyang mga mata. Masyado silang mabilis dumating, bulong niya sa sarili. Tinitigan ni Santos ang sasakyan na may halong pagkalito at takot. Sino? Sino sila? Mahinang sumagot si Leah. Hindi sila pulis. Ang sirena na humahaginit ay hindi tunog ng karaniwang sirena ng pulis. Masyadong pino, masyadong maikli, parang isang partikular na kodigo. Agad na isinuksok ni Leah ang kanyang AC pabalik sa loob ng kanyang jacket at isinara ang zipper. Si Santos, na nanginginig pa rin, ay nakatitig sa itim na sasakyang walang plaka na para bang nakikita niya ang anghel ng kamatayan. Dahan-dahang umandar ang sasakyan at huminto mismo sa harap nila. Ang mga salamin nito ay maitim, sumasalamin sa imahe ni Leah at Santos na parang isang itim na salaming walang kaluluwa. Ang ilang mga usyoso na kanina pa nanonood ay nagsimulang umatras. May isang ina na hinila ang kanyang anak palayo. Ang nagtitinda ng kape ay napalunok ng laway at pinatay ang kanyang maliit na kalan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Bumukas ang pinto sa likod ng sasakyan. Lumabas ang tatlong lalaking nakaitim na damit, mga jacket na walang disenyo, tactical pants, at maliliit na earpiece na halos hindi makita. Ang kanilang mga galaw ay tahimik ngunit sanay. Hindi sila mga preman, hindi rin ordinaryong pulis. Agad na nakilala ni Leah ang kanilang kilos. Counterintelligence. Lalong nanliit si Santos sa kanyang kinatatayuan. Ma'am, sino po sila? Hindi sumagot si Leah. Sa halip, pumakbang siya ng kaunti pasulong na para bang itinatago si Santos sa kanyang likuran. Isang kabalintunaan dahil ilang minuto pa lang ang nakalipas ay siya ang tinatakot ng pulis na ito. Lumapit ang pinuno ng tatlong lalaki. Matikas ang kanyang tindig, matalas ang mga mata na parang agila. Tinitigan niya si Leah ng walang ngiti. May problema ba sa iyong pagkukunwari, Leah? Sabi niya ng walang emosyon. Nakatanggap kami ng ulat na muntik ng mabunyag ang iyong pagkakakilanlan. Kumunot ang noo ni Leah. Kaya kong kontrolin ang sitwasyon. Tumingin ang pinuno kay Santos na nanginginig na parang basang sisiw. Kontrolado. Hindi mukhang ganoon. Nagpigil ng hininga si Leah. Alam niyang ang isang pagkakamali sa isang undercover mission ay maaaring maging dahilan para sa pilitang bawiin ng counterintelligence unit ang isang ahente. Bakit kayo narito? Labag ito sa protocol. Hindi ako humingi ng tulong. Sumagot ang lalaki habang nag-krus ng mga braso, hindi kami naparito para tulungan ka. Yumuko siya ng bahagya. Naparito kami dahil ang target na binabantayan mo ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Natigilan si Leah. Mas malaki ito kaysa sa isang muntik ng mapalpak na misyon. Ang dalawa pang lalaking nakaitim ay sinuri ang paligid. Isa sa kanila ang nagbukas ng isang maliit na tablet na nagpapakita ng isang digital na mapa. Isang pulang tuldok ang kumikislap. Bagong lokasyon, sabi niya. 1.3 kilometro mula rito. May tagpuan ang sindikato at ang kanilang courier. Hinihinalang magdadala ng mga dokumento ng transaksyon. Agad na nag-focus si Leah. Pero bakit hindi nagbigay ng impormasyon ang informant?
Tinitigan siya ng pinuno ng diretsyo sa mata. Sa tingin na iyon, mayroong isang bagay na nagpatigas sa dibdib ni Ilya. Dahil ang informant mo ay nawawala na mula pa kagabi. Parang huminto ang daloy ng dugo ni Ilya. Ano? Anong ibig mong sabihin sa nawawala? Natagpuan namin ang motor niya sa tabi ng ilog. Nandoon pa ang wallet niya, pero wala ni anumang bakas niya. Kinuyom ni Ilya ang kanyang kamao. Ang informant na iyon ay nagngangalang Leo, isang engineering student na nagpapanggap bilang isang maliit na broker. Isa sa pinakamatapat at tapat niyang mga asset. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin? Tumaas ang boses ni Ilya. Nagkibit balikat ang pinuno. Ayaw naming maabala ang iyong pangunahing misyon. Nagtimpi si Ilya. Maaaring kinalagkad si Leo sa kanilang lungga o mas malala pa. Tila walang pakialam ang pinuno. Si Santos, na kanina pa nanginginig, ay sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Ma'am Intel, nakikiusap po ako, huwag niyo akong idamay. Pakiusap po, nagkamali lang po ako ng pagkakaintindi. Itinaas ni Ilya ang kanyang kamay upang patigilin ang kanyang mga salita. Manatili ka lang dyan. Huwag kang gagalaw. Huwag kang tatawag kahit kanino. Mabilis na tumango si Santos na parang isang loro. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Inikot ng pinuno ng counter-intel ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo na lang i-report ang pulis na yan? Malinaw na nakaharang siya sa gawain ng isang ahente. Sumagot si Ilya ng walang pag-aalinlangan, hindi. Arogante lang siya, hindi banta. Hindi siya ang target. Halos himatayin si Santos sa narinig. Isang halo ng ginhawa at matinding hiya. Muling hinarap ni Ilya ang pinuno. Kung kumikilos na ang target, kailangan nating pumunta doon ngayon. Umiling ang lalaki. Hindi. Hindi ka sasama. Natigilan si Ilya. Anong ibig mong sabihin? Matapos muntikang mabunyag ang iyong pagkakakilanlan, inalis ka na ng nakatataas sa field. Pinalitan ka na. Tapos na ang misyon mo rito. Tinitigan siya ni Ilya nang hindi makapaniwala. Hindi. Hindi ako aalis. Masyado na akong malalim dito. Ako ang pinakamalapit sa sindikatong ito. Emosyonal ka. Delikado yan para sa misyon. Lumapit si Ilya ng isang hakbang, ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Ako ang nag-recruit sa informant. Ako ang nakapasok sa kanilang grupo. Ako ang may mga koneksyon sa palengking ito. Kung kayo ang papalit, lahat ng relasyong binuo ko sa loob ng ilang buwan ay masisira. Nanatiling malamig ang pinuno. Ang desisyon ay naibaba na. Nagitngit ang mga ngipin ni Ilya. Nawawala si Leo. Maaaring tinotorture na siya. Hindi ako mananahimik lang. Hindi ka na bahagi ng operasyong ito. Paano kung kikilos pa rin ako? Lumapit ang pinuno. Ang kanyang mukha ay isang dangkal na lang ang layo mula kay Ilya. Kung kikilos ka pa rin, hindi lang ang target ang haharapin mo. Haharapin mo rin kami. Isang manipis at nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Hindi umatras si Ilya. Tinitigan niya ito pabalik ng walang takot. Tumindi ang tensyon. Pagkatapos, bigla, kuya. 8. Tulong! Ang sigaw ng isang maliit na bata ang bumasag sa kanilang konsentrasyon. Lahat ay napalingon. Sa dulo ng kalye, isang batang lalaki ang tumatakbo habang umiiyak. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Halos hindi siya makahinga. Tulong! May dinukot po sa eskinita. Dinala po nila sa itim na sasakyan. Agad na naintindihan ni Ilya. Itim na sasakyan, mabilis niyang tanong. Tumango ng malakas ang bata. Opo, itim na sasakyan na walang plaka. Nagkatinginan si Ilya at ang pinuno ng counter-intel. Alam nilang hindi ito nagkataon lang. Bumulong si Ilya, ang kanyang mukha ay nanigas. Huwag mong sabihing si Leo yon. Huminga ng malalim ang pinuno. Maaari. Tumingin si Ilya sa itim na sasakyan ng counter-intel. Pagkatapos ay sa batang lalaki na umiiyak pa rin.
Pagkatapos ay sa makipot na eskinita na tinukoy ng bata. Walang paghihintay ng pahintulot, walang paghihintay ng utos, tumakbo si Lia papunta sa eskinita na iyon. Sumigaw ang pinuno ng counter-intel, "Lia, bumalik ka." Utos yan. Ngunit hindi huminto si Lia. Bago siya mawala sa kanto ng eskinita, sumagot siya ng malakas, "Hindi ko kailangan ng permiso para magligtas ng buhay." Kinuyom ng pinuno ng counter-intel ang kanyang kamao. "Habulin natin." Bilis! Ang tatlong lalaking nakaitim ay bumalik sa sasakyan. Malakas na isinara ang pinto at humarurot ang sasakyan para habulin si Lia. Sa likuran, si Caborico Santos ay nakatayo lang na parang estatwa, hawak ang posa sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan, nakabukas ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Ngayon lang siya nakakita ng isang tunay na ahente na kumikilos, at alam niyang kakatapos niya lang harangin at hiyain ang isang taong hindi niya dapat ginalaw. Ang maliit na eskinita sa tabi ng kalsada ay mamasa-masa at madilim kahit tanghali pa. Ang mga pader na yero, mga sampayan ng damit, at mga hilera ng lumang motor ay nakahanay sa magkabilang gilid na ginagawang parang isang makipot na lagusan na walang katapusan ang eskinita. Ngunit tumakbo si Lia ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang paghinga ay matatag, ang kanyang mga galaw ay mabilis, tulad ng isang taong sanay na sa paghabol ng mga target sa mga siksikang eskinita ng lungsod. Sa likuran, ang tunog ng sasakyan ng counter-intel ay huminto sa bukana ng eskinita. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng mabibigat at ritmikong mga yabag. Hinahabol nila siya. Ngunit mas mabilis si Lia. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang bawat sulok ng eskinita. Alam niyang ang mga kidnapper ay hindi maghihintay ng matagal dito. Ang itim na sasakyan na binanggit ng bata kanina ay tiyak na mabilis na kumilos. Nakita niya ang isang ginang na nasa katanghuli ang gulang na namumulot ng mga nahulog na damit. "Ale, may dumaan po bang itim na sasakyan dito?" tanong ni Lia habang patuloy sa pagtakbo. Nagulat ang ginang ngunit mabilis na itinuro ang isang mas maliit na daanan. "Dumaan doon kanina, ang bilis." May narinig din akong sumisigaw. Agad na humarurot si Lia. Ang eskinita ay lalong kumipot. Ang sikat ng araw ay sumisilip na lamang sa mga siwang ng mga bubong na yero. Sa dulo, nakita ni Lia ang mga bakas ng gulong ng sasakyan, mabilis na umikot, bumangga sa isang timba, at nag-iwan ng natapong tubig. Isang malinaw na palatandaan. Pinabilis ni Lia ang kanyang takbo. Ngunit pagdating niya sa susunod na kanto, bigla. Isang tao ang lumabas mula sa likod ng pader at sinipa ang isang malaking kahon na kahoy papunta kay Lia. Sa isang mabilis na kilos, tumalon si Lia at gumulong. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa maruming sahig ng eskinita, ngunit nanatiling matatag. Ang kahon ay tumama sa pader ng eskinita at nagkawatak-watak. Mula sa likod ng pader ay lumabas ang dalawang lalaking matipuno ang katawan. Hindi sila mga residente roon. Ang kanilang kilos ay nagpapakita ng pagsasanay. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng tela. Inisyan siya ng isa sa kanila, isang babaeng ahente. "May bonus tayo ngayon." Mabilis na tumayo si Lia, hindi natitinag. Huminga siya ng malalim at ibinaba ang kanyang tindig. "Nasaan ang lalaking dinukot niyo?" sigaw niya. Tumawa ng bahagya ang pangalawang lalaki. "Huli ka na." Nasa kamay na siya ng boss. Naunang sumugod si Lia. Tumalon siya pasulong, iwinasiwas ang kanyang siko ng malakas sa panga ng unang lalaki. Nawalan ito ng balanse. Agad na sinubukan ng pangalawang lalaki na sunggaban ang balikat ni Lia mula sa likuran. Ngunit, yumuko si Lia, pinaikot ang kanyang katawan at sinipa ang tiyan ng lalaki gamit ang kanyang tuhod. Dalawang kalaban ay hindi problema para sa kanya, ngunit ang makipot na espasyo ng eskinita ay naglilimita sa kanilang mga galaw. Ang unang lalaki na nagsimulang makabawi ay iwinasiwas ang isang mahabang bakal na tila kinuha mula sa mga basura sa paligid. Sinalag ito ni Lia, ngunit hindi sapat ang kanyang espasyo. Ang bakal ay dumaplis sa kanyang braso. Mahinang napadaing si Lia. Tumulo ang dugo. Umiti ng mayabang ang lalaki. "Hindi ka pala basta-basta." Malamig na sumagot si Lia. "Kayo rin."
Kinuha niya ang isang walis tingting mula sa isang sulok at mabilis itong pinaikot. Hinampas ang tuhod ng pangalawang lalaki hanggang sa marinig ang isang maliit na laguto. Bumagsak ang lalaki na may pigil na sigaw. Muling sumugod ang unang lalaki, iwinawasiwas ang bakal. Ikiniling ni Iliya ang kanyang katawan, hinawakan ang pulso nito, pinilipit ito at, blag, hinampas ang batok nito hanggang sa bumagsak itong walang malay. Katahimikan. Tanging ang paghinga ni Iliya at ang mga patak ng tubig mula sa isang butas na alulod ang maririnig. Hindi siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang telepono ng isa sa mga lalaking walang malay. Hindi nakalock. Tila pinapaboran siya ng pagkakataon. Mayroong isang huling mensahe sa screen at nang basahin ito ni Iliya, nanigas ang kanyang dugo. Dalhin siya sa bodega sa Valenzuela. Handa na si boss. Ang bodega sa Valenzuela. Iyon ang lugar ng malaking transaksyon ng sindikato at ng mga iligal na dokumento na matagal na niyang hinahabol. Ang lugar na matagal na niyang gustong pasukin, ngunit wala siyang sapat na dahilan. Tiyak na nandoon si Leo. Bigla, malalakas na yabag ang narinig niya mula sa likuran. Dumating ang pinuno ng counter-intel at ang dalawa niyang tauhan. Ang kanilang paghinga ay regular, may hawak na armas. Nakita nila ang dalawang lalaking walang malay sa sahig. Lalo kang nababaliw, sigaw ng pinuno. Inihagis ni Iliya ang telepono sa kanya. Dinala nila si Leo sa bodega sa Valenzuela. Gusto niyong manahimik na lang ako. Binasa ng pinuno ang mensahe, naging seryoso ang kanyang mukha. Ihingi tayo ng tulong sa pangunahing team. Maghihintay tayo. Maghihintay para saan? Baka tinotorture na si Leo ngayon, sigaw ni Iliya. Hindi ito personal na operasyon, Iliya. Tinitigan siya ni Iliya ng matalim. Sobrang talim. Kung gusto niyong magsayang ng oras, sige. Pero hindi ako upo lang dito. Nagtimpi ang pinuno. Iliya, non-active ka na. Wala kang otoridad. Sumagot si Iliya sa isang mababang boses na nagpatahimik sa lalaki. Tao pa rin ako. At tao si Leo. Hanggat hindi pa siya patay, kikilos ako. Katahimikan. Tila huminto ang hangin sa eskinita. Sa sumunod na segundo, muling tumakbo si Iliya, iniwan silang lahat. Malakas na nagmura ang ahente ng counter-intel. Sampain. Sundan niyo siya. Huwag niyong hayaang makapasok siya sa bodega ng mag-isa. Muli silang humabol, ngunit malayo na si Iliya. Ang kanyang bilis sa pagtakbo ay hindi biro. Ang adrenaline at determinasyon ay nagsanib sa iisang lakas. Pagkalabas ng eskinita, nakita ni Iliya ang isang maliit na kalsada. Ang tanging mabilis na transportasyon ay ang mga motor na nakaparada. Nakita niya ang isang lumang motor, mainit pa kahit patay ang makina. Ang may-ari nito, isang matandang lalaki, ay maihawak na plastic bag ng mga pinamili. Nilapitan siya ni Iliya. Tay, pahiram po muna. Para po ito sa pagligtas ng buhay. Nang hindi na naghihintay ng sagot, kumuha siya ng 1,000 piso mula sa kanyang wallet, pera para sa operasyon, at inilagay ito sa kamay ng matanda. Nagulat ang matanda. Ngunit nang makita ang kaseryosohan ni Iliya, tumango na lang ito. Pinaandar ni Iliya ang motor at humarurot sa siksikang kalsada. Ang sasakyan ng counter-intel sa likuran niya ay muling nagpatunog ng pino nitong sirena, humahabol sa mataas na bilis. Ngunit hindi lumingon si Iliya. Ang kanyang focus ay iisa, ang bodega sa Valenzuela, si Leo, at kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito. Samantala, sa loob ng isang luma at kulay abong bodega sa Valenzuela, si Leo ay nakatali sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Sa harap niya, isang lalaking nakaputing polo ang nakatayo, habang hawak ang isang telepono. Ang kanyang mukha ay kalmado, malamig at tila nagkalkula. Nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono. Papalapit na raw ang ahente. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaking nakaputi. Magaling! Iyon mismo ang hinihintay ko. Tumingin siya kay Leo. Sabihin mo sa akin, Leo, gaano pa katagal bago siya dumating? Umiti ng mahina si Leo kahit na may sugat ang kanyang mga labi. Lagi siyang dumarating kapag may nangangailangan ng tulong.
Tumawa ng bahagya ang lalaki. At sa araw na ito, lalakad siya diretso sa aking patibo. Mas diniinan ni Elia ang silinyador at sa di kalayuan, ang bodega sa Valenzuela ay nagsimulang matanaw. Ang lumang motor na minamaneho ni Elia ay umugong ng malakas nang ihinto niya ito sa harap ng isang kompleks ng mga bodega na matagal nang hindi ginagamit. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap, ang mga bakal na pinto ay kinakalawang, at ang mga ligaw na damo ay tumubo na sa mga gilid ng gusali. Ngunit hindi ito pinansin ni Elia. Ang kanyang paningin ay nakapokus, ang tibok ng kanyang puso ay matatag, at ang kanyang instinct ay nasa pinakamataas na antas. Sa di kalayuan, ang tunog ng sasakyan ng counter-intel ay papalapit na. Darating sila sa loob ng wala pang 1 minuto. Ngunit huli na iyon para kay Elia. Nagsimula na siyang humakbang. Hinawakan ng kanyang kamay ang bakal na pinto ng bodega. Ang kanyang ay nasa ilalim ng kanyang jacket. Ang malamig na pagdikit nito sa kanyang dibdib ay isang paalala kung sino siya talaga. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Creak! Bumukas ito, nagpapakita ng isang madilim na espasyo na may mga kupas na ilaw na nakasabit. Isang malamig na hangin at amoy ng kalawang ang sumalubong sa kanya. At sa gitna ng silid, si Leo ay nakatali sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang paghinga ay hirap. Nang makita niya si Elia, nangilid ang kanyang mga luha. Leah! Mabilis na lumapit si Elia. Leo, nandito na ako. Magtiis ka lang. Iuwi na kita. Ngunit, isang malakas na tunog ng sapatos ang nagpahinto sa kanyang mga galaw. Mula sa likod ng anino ng isang haligi, isang tao ang lumitaw, ang lalaking nakaputing polo. Ang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang mukha ay kalmado na parang isang taong sumusuri ng mga datos, hindi isang taong nagpapahid. Sa kanyang kamay, isang itim na baril. Tumingin ng matalas si Elia. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Sa wakas, dumating din ang pinakamatigas na ulo sa unit. Nagpigil si Elia na agad sumugod. Pakawalan mo siya, malamig na sabi ni Elia. Wala kang mapapala sa pagkulong sa kanya. Tumawa ng mahina ang lalaki. Meron. Dumating ka. Malaking pakinabang iyon. Tinitigan niya si Elia ng malalim. Ang pangalan ko ay Anton. Bahagi ako ng sindikato na matagal mo nang minamanmanan. At alam ko ang bawat galaw mo. Nag-ipon ng hangin si Elia. Kung alam mo ang mga galaw ko, alam mo ring hindi ako nag-iisang dumating. Itinaas ni Anton ang kanyang baril. Alam kong sinusundan ka ng counter-intel unit. Ang hina nilang magtago. Pero hindi iyon problema. Itinuro niya ang isang sulok ng bodega. Lumingon si Leah at nakita ang isang maliit na kamerang umiilaw. Umiti si Anton ng may pagmamalaki. Live stream ito sa aming server. Kung mamatay ako, otomatikong ipapadala ang recording na ito. Mabubunyag ang pagkakakilanlan mo at hahanapin ka ng grupo namin hanggang sa dulo ng mundo. Nanahimik si Leah. Nagpatuloy si Anton, hindi ka problema sa amin, Leah. Isa ka lang maliit na tinig. Pero ang mga boss mo, lumapit siya. Sila ang dapat matakot. Nagtimpi si Leah sa kumukulong galit sa kanyang dibdib. Bakit niya dinukot si Leo? Tanong niya. Nagkibit balikat si Anton. Para pilitin kang lumabas. At para magbigay ng mensahe. Tinitigan niya si Leo ng matalim. Nakikita mo ang batang ito. Matigas ang ulo niya. Ayaw niyang ibigay ang lahat ng contact details ninyo. Tumingin si Leah kay Leo. Tumingin din pabalik si Leo. May takot sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi kita ipagkakanulo, Leah, mahinang bulong ni Leo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Leah. Isang halo ng pagmamalaki at lungkot. Suminghal si Anton. Nakakainis, di ba? Kaya kailangan ko na siyang alisin. Itinaas niya ang baril at itinutok ito sa ulo ni Leo. Sa sandaling iyon, ang sandaling hindi kayang palampasin ni Leah, sumabog ang adrenaline sa kanyang katawan. Kumilos siya bago pa man mag-isip. Brak! Sinipa niya ang isang mesang bakal sa kanyang tabi.
Tumama ang mesa sa binti ni Anton na naging dahilan para mawalan ito ng balanse sa loob ng isang segundo. Sapat na iyon. Humagibis si Elia pasulong. Ngunit putok nagpaputok si Anton. Ang bala ay mabilis na tumawid sa hangin patungo kay Elia. Ngunit pinaikot ni Elia ang kanyang katawan pakanan, ibinangga ang sarili sa isang bakal na haligi. Dumaplis lang ang bala sa manggas ng kanyang damit at tumama sa haligi. Napadaing si Elia. Halos walang pagkaantala, sinipa niya ang baril sa kamay ni Anton. Tumalsik ito sa malayo. Nagulat si Anton, ngunit hindi nagpanik ang kanyang mukha. Sa halip, umiti siya. Mabilis ka. Tulad ng nasa ulat. Tumalon siya paatras. Mula sa likod ng mga anino, 3 pang lalaki ang lumitaw. Lahat ay may hawak na mahahabang kutsilyo. Naghanda si Elia. Mababaw na paghinga. Matatag na posisyon ng mga paa. Sabay-sabay silang sumugod. Ang labanan ay naging marahas. Mahirap ang makipot na eskinita kanina, ngunit ang malaking bodega ay nagbigay ng sapat na espasyo para kay Elia. Ang unang lalaki ay sumaksak mula sa kaliwa. Sinalo ni Elia ang kanyang pulso, pinilipit ito, at siniko ang kanyang panga. Ang pangalawang lalaki ay humiwa mula sa kanan. Tumalon paatras si Elia, kinuha ang isang maikling bakal mula sa sahig at sinalag ito ng buong lakas. Kumislap ang mga bakal. Ang pangatlong lalaki ay sumugod mula sa harap. Pinaikot ni Elia ang kanyang katawan, sinipa ang tuhod nito sa isang paikot na sipa. Bumagsak ang lalaki. Ngunit, muling bumangon ang dalawa pa. Alam ni Elia na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Inihampas niya ang unang lalaki sa pader, kinuha ang kutsilyo nito, at inihagis ito sa binti ng pangalawang lalaki. Sumigaw ang pangalawang lalaki at bumagsak. Lumingon si Elia. Sakto, dumating si Anton mula sa likuran na may dalang mahabang bakal. Sinalag ito ni Elia, ngunit ang malakas na pagtama ay nagpamanhid sa kanyang kamay. Muling sumugod si Anton. Akala mo mananalo ka mag-isa, Elia? Hindi ka bayani. Sinalag ni Elia ang sunod na hampas ng bakal. Ang kanyang mukha ay tensyonado, ngunit ang mga mata ay nanatiling nakapokus. Hindi ko kailangang maging bayani. Sinipa niya ng malakas ang dibdib ni Anton. Sapat nang maging isang taong hindi nagkakanulo. Nawala ng balanse si Anton. Nahulog ang hawak niyang bakal. Ginamit ni Elia ang pagkakataong iyon. Pinaikot niya ang kanyang katawan, sinipa ang mukha ni Anton hanggang sa bumagsak ito ng malakas. Sinubukang tumakas ni Anton, gumapang papunta sa isang pinto sa gilid. Ngunit, binuksan ang pinto mula sa labas. Huminto ang sasakyan ng counter-intel sa harap ng bodega. Pumasok ang pinuno nito, nakatutok ang armas. Leia, tabi. Tumalon si Leia sa gilid. Putok! Putok! Tumama ang mga bala sa haligi sa tabi ng ulo ni Anton. Huminto si Anton. Sumuko siya na nakataas ang mga kamay. Lumapit ang pinuno at pinusasan siya. Sa wakas, nahuli ka rin namin, hayop ka, sabi niya habang nakatingin kay Elia. At pinatakbo mo kami na parang mga baliw. Napangiti si Leia ng may ginhawa. Kung hinintay ko kayo, balita na lang sana si Leo kahapon. Suminghal ang pinuno. Matigas talaga ang ulo mo. Tumingin si Leia kay Leo na nakatali pa rin. Lumapit siya, pinutol ang mga tali sa kamay nito. Bumagsak si Leo sa yakap ni Leia. Ate, salamat. Akala ko mamamatay na ako. Mahinang tinapik ni Leia ang kanyang ulo. Ligtas ka na ngayon. Umiyak si Leo. Habang dinadala si Anton palabas, sempat pa siyang sumulyap kay Elia at nagsabi, nanalo ka ngayon, pero hindi mo alam kung sino talaga ang may kontrol sa lahat. Hindi sumagot si Elia. Tinitigan lamang niya ito ng malamig. Kung babagsak akong lumalaban. Tumawa si Anton bago dinala palayo. Ilang oras ang lumipas, matapos ang investigasyon, naupo si Elia sa labas ng bodega. Ang langit sa hapon ay naging kulay kahel. Ang banayad na hangin ay nagdala ng amoy ng basang damo. Tumayo ang pinuno ng counter-intel sa tabi niya. Ginulo mo ang operasyon, Elia.
Sobrang gulo. Tumingin si Leah sa kanya ng walang bahid ng pagsisisi. Pero nagtagumpay tayo. Huminga ng malalim ang pinuno. Magagalit ang nakatataas. Pero may isang bagay akong alam. Ano? Walang ibang makakapagligtas kay Leo kundi ikaw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Leah. Salamat. Nakapagtataka, umiti rin ang bahagya ang pinuno. Ibinabalik ka na sa serbisyo. Simula bukas. Itinaas ni Leah ang kanyang kilay. O, biglang nagbago ang isip. Sumagot lamang ang pinuno, kailangan namin ng mga baliw na tulad mo sa unit. Tumawa si Leah. Samantala, malayo roon, si Caborrico Santos ay nakaupo sa isang maliit na police outpost, nakatingin sa isang blankong mesa. Naaalala pa rin niya kung paano niya hinamak si Leah. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang mukha. Naku, lagot ako. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono, isang text message mula kay Leah. Sir, salamat sa hindi pagpapahirap sa sitwasyon kanina. Sa susunod, maging mas makatarungan sana kayo. Hindi palaging tulad ng nakikita niyo ang mundo. Leah. Matagal na tinitigan ni Santos ang mensahe. Pagkatapos ay napangiti siya ng bahagya. Nakatanggap ako ng malaking aral ngayon. Tumayo siya, inayos ang kanyang uniforme, at nangako sa sarili na hindi na muling magiging arogante. Sa sasakyan ng counter-intel, si Leo ay natutulog sa likod na upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng ginhawa. Si Leah ay nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Tapos na ang isang mabigat na araw, at alam niyang hindi pa tapos ang digmaan laban sa kasamaan na nagtatago sa likod ng batas.